Sige po. Woo! Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa biyayang binigay mo sa araw na ito. Lord, alam namin Panginoon na may gagawin ka sa aming buhay Panginoon. Kaya linisin mo kami Panginoon ng iyong banal na dugo at patawarin sa aming mga kasalanan. Ikaw lamang Lord Jesus ang aming pupurihin at sasamahin magpakailanman sa pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Come on, let's clap our hands. Sing when you found me. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth sing to our freedom. Turn my darkness to light. You welcome me in with open arms into one and in love. You're not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, save my soul. Now I'm alive in you. I'm living in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, save my soul. Now I'm alive in you. I'm living in the risen sun. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth sing to our freedom. Turn my darkness to light. You welcome me in with open arms into one and in love. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, save my soul. Now I'm alive in you. I'm living in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, save my soul. Now I'm alive in you. I'm living in the risen sun. Before po tayo umawit ulit, yung sinasabi po sa kanta, I'm not ashamed. So, ibig sabihin, dapat hindi tayo natatakot, hindi natin kinakahiya, na pinagmamalaki natin ang Panginoon, sinasamba natin. Amen. So, sabihin mo nga sa katabi mo, I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed of God. I'm not ashamed to worship. Amen. So, dapat yung katabi natin, sabi nga natin, hindi natin kinakahiya si Lord. So, dapat yung palakpak natin, hindi lang hanggang dito, dapat nandito. Kung paano tayo gumalaw para sa Panginoon, kung paano tayo magpuri, amen. Yung sa mga sabihin namin, when you found me, my whole world changed, God. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Amen. Let the earth sing. Let the earth sing to our freedom. Turn my darkness to light. You welcome me. You
shame of the gospel, Lord. Your power and your love save my soul. Now I'm alive in you. I'm living in the presence. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power and your love save my soul. Now I'm alive in you. I'm not ashamed. Living in the risen sun. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power and your love save my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. I live in the risen sun. I live in the risen sun. Come on, let's lift our hands to God and give Him the best clap offering that we could have. Yes, Lord Jesus. Ang sarap sabihin, Lord God, na hindi namin kinakahiya na ipagmalaki yung iyong mga salita. Hindi namin kinakahiya na papurihan ka. Hindi namin kinakahiya na itaas yung mga kamay namin para sa iyo. Sabi nga po, binibigyan po natin ng emphasis ang Novembes, ang November ng Novembes. And ito po yung last Sunday ng November. So before po nating iwanan tong November, so we should think of a thing. Or sa sarili po natin kung ano pa yung gusto nating i-offer kay Lord na the best. Ano yung best sacrifice na kaya nating i-offer sa Kanya? Is it about time? Is it about our presence sa mga services? Ito po is like your own conversation with the Lord. Ano pa ba yung gusto nating i-offer kay Lord? We want to offer our lives to Him. We want to offer our time na makapag-serve kay Lord. Kung dumating tayo sa time na naging hesitant tayo, pero this time, gusto naman natin sabihin na, Lord, ito na siguro yung time na gusto ko nang ibigay sa'yo to. Right now, before we start singing again, can we have like a silent moment of prayer or conversation with the Lord? Na Lord, bago namin iwanan ng November, na nag-emphasize ng Novembers, gusto ko po, Lord, na ito yung best na gusto kong i-offer sa'yo. Sorry, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true. Use it for your glory. And
to marvelous forward, to wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Lord, I offer my life to you, and everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. That's a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Yes, Father God, narito kami, Panginoon, we offer to you everything. Yung boses namin, Panginoon, yung time namin, yung lakas namin, Panginoon. Gusto po namin gamitin, Panginoon, para express ang aming pagkapasalamat. I-express, Panginoon, na narito kami, Panginoon, to worship your name. Narito kami, Panginoon, to serve you. Lord, gusto po namin mapangitigan namin, Panginoon,
Gusto po namin, Panginoon, na malugod ka sa aming gagawin para sa iyo, Panginoon. So Lord, ngayon pa lang, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng honor, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. Oh, sige po, tayo po yung mga upot. Ngitian mo yung katabi mo. Yan, amen. Praise God. Kamusta po tayo? Sa nakalipas na araw na uulan, aaraw. So although dineklara po ng pag-asa na hanging habagat po, pero medyo hindi pa po natin naramdaman. Pero I think sa mga dating na araw ay lalamig na rin po ang panahon. Okay, so wag lang po yung init, yung ulo ng katabi mo o mag-init, no? So kaya ngitian mo yan para laging nawawala yung tension dyan and pressure. Okay, amen. So umagang ito ay tunay nga po na tayo po ay nagaganap, mapasalamat sa Lord. Una, nais ko muna pong i-recognize po natin ang ating mga bagong OJT. Yan. So formally, ito po ay na-endorse na natin sa mga ministry, but ngayon po ay nais kong formally iharap po sa inyo ang ating mga bagong OJT. So we have mostly po nasa FG, no? So para po sa multimedia, and ang pag FG po kasi multitasking, pero meron silang tinatawag nating priority ministry and then secondary ministry. So sa ngayon po, ito po ang kanilang mga priority. So we have, tawagin po natin sa harapan, we have MJ. Hindi po tayo, para po sa multimedia. Julie Jr. Baka mapatayo ko si Tatay Julie. Julie Jr. MM din po to, multimedia. Pero wag po kayo magulat, baka sumayaw din po yung mga yan. So, we have Jonas sa music. Yan. Meron ba ako nakalimutan sa ating mga sa leader? Okay, wala. BG, mga leader, wala ako nakalimutan. Okay na. Okay, so as of now, sila po, di ba po ay niluluto pa yung recommendation ng mga mentor. Mga siguro next year, baka dumating na yung recommendation. Yan, so ito po mga kapatid, hinaharap ko po sa inyo ang ating mga bagong OJT. Yan, sa ating FG Multimedia and singer po yan. So, formally, akin po inaharap sa inyo. So, nawa ay samakin ng Lord sa inyong journey and magpatuloy tayo at maramdaman niyo yung joy ng paglilingkod. So, praise God. So, thank you. Ayan. So, at the same time, this morning, nais po nating i-recognize, matagal po natin hindi sila nakasama. No? Sila po ay hindi iba sa atin, kundi talagang kabahagi po natin, galing po sa atin dito. Sila po ay nai-promote ng Lord sa paglingkod, naging pastor. No? So, from here, naging pastor ng Karisa. No? Noong una po, nagpastor ng Karisa, nag-iisa. Ngayon po, naging doble po sila. Silang dalawa mag-asawa. Nung sila kinasal ay naglingkod. Ngayon po, sila naman po ay nasa Apayao. So, let's welcome Pastora Cindy, Pastor Romeo, at si Yona and Diana. Yan. Yan. Amen. So, yung pong kanilang dalawang kambal ay tulog po, kaya tahimik eh. Mamaya po yun. Nagkakarga lang po ng energy. Yan. So, once again, thank you. No? Sa matagal na panahon, din natin nakasama sila. Ngayon po, ikapiling po natin. So, nakabakasyon po sila hanggang Thursday, Friday. Hanggang Friday. Diniklara na natin hanggang Friday. So, kasi meron po kaming pastor's retreat. So, yan. Hanggang Friday. So, nandun po lang sila sa Karisa. So, hopefully, nakaraan po uwi ni Pastor Romeo sa pinakapag-speak ng Karisa. And hopefully, makapag-speak uli sila bago sila makaalis. So, amen. So, isang malaking karangan, kagalakan po na makapiling po natin muli sila. Okay, para po sa ilang announcement, updates, and pagbati, tawagin po natin prime leader, Hannah Hamina.
Pastor. Ayan, ayan na, meron na. Ayan. So, thank you po, Pastor. And nagagalak po tayo dahil nga po kasama din po natin ang pastors po ng SOB Apayao. Ayan. At gusto po nating batiin dahil masaya po tayo. Batiin din po natin ang mga nagse-celebrate po ng birthday ngayong November. Ayan. Noong November 20 po ay birthday po ng aming kapatid. Ayan po si Iris Haminal. At 25, bukas po, ayan, birthday naman po ni Nanay Lourdes Timpog. At kasabay niya po si Sean Madlangbayan. Sa 26 naman po ay birthday po ni Ate Russell Suroy-Suroy. Sa 28 naman po ay birthday po ni Kuya Joseph Agosta. At sa 29 naman po, birthday po ni Christian Banawan. At sa 30 naman po, birthday po ng isa sa ating PL, si Neptune Alarca, na magbo-birthday sa Europe. Ayan. At nagsusnow na daw po doon, napakalamig. At birthday na din po si Juliana Agua. At kantahan po na, meron pa po palang wedding anniversary. Ayan, nung 19 po ay wedding anniversary naman po ni Bon and Angelica Tena. Kaya po kantahan po natin ang mga nagse-celebrate ng birthday at wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Ayan. So again po, maligayang bati po sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at wedding anniversary, declaring po ng open doors na blessing po sa buhay nyo. At for additional announcement po, ayan po, magalak po tayo dahil meron na po tayong mga nagbigay ng major prizes para po sa ating Christmas party. Ayan, kasama na po yung washing machine dyan at meron na din po nagbigay ng 25 kilo na bigas. At open naman po tayo for other prizes pa po sa ating raffle. Ayan, connect lang po kayo sa inyong mga mentors or kina pastor at pastora. At ganun po, tuloy po ang ating classes po after service. Ayan, last lesson na din po ng BCLC po. At gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na etong part na to ng pagbibigay. Ayan, na isang part din ng worship, tong Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Ito din po isa to sa verses po ng ating Novembest. Sabi nga po dito, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your award. You are serving the Lord Jesus. So sobrang blessed ko po kasi kung nakita nyo po, last week po wala po ako dahil po na-sprain po yung paa ko. Ayun, hindi po ako makalakad. Pero thankful po ako kay Lord kasi pinagaling niya na po ako. And isa pa po sa major blessing po kasi po yung company ko po ay alalang-alala po sa akin. Pero sabi po nila magpapadala daw po sila ng crutches po and ano pa ba yung isa? Ayun, yung pang-medical po. Pero thank God po kahit hindi na po sila nagpadala, gumaling na po ako dahil po kay Lord. And thank you po sa mga prayers po ng bawat isa. At isa pa po sa blessing na binigay po sa akin ni Lord dahil po sa darating po naming Christmas party. Ayan. Isa po ako sa mag-opening prayer po. Kasama po ng 2 company po ng boss ko po. Ayan, so may share ko po yung word ni Lord. And sobrang blessed ko po kasi ako po yung isa sa napili po nila. And I feel blessed po kasi lahat ng to ginagawa kay Lord. And I know na yung mga tinatanim ko is nagbubunga na po unti-unti. And I pray na whatever we plant, we seed, prayer man po ito, kindness man po ito, giving, offering po natin kay Lord, pledge man natin to kay Lord, or hard work po natin, it will harvest in His season. Kaya po wag po tayong matakot na magtanim ng kabutihan po kasi alam po natin magbubunga din po ito ng kabutihan. At alam po natin pag tanim po tayo ng best natin, mag-aani din po tayo ng best po natin. And kaya po lahat po tayo, magbigay po tayo ng kagalakan at pasasalamat para kay Lord. Give me candles and roses and romantic in my room. Sleepers and romantic trips. It's on my list, I'd be lying if I said I'm about
Sige po, lahat po tayo ay tumayo at ma-excite! Amen! Sige po, atin pong ibigay ang ating best sa pagdedeklara! Amen! Handa na po ba tayo? Atin pong itaas ang ating mga kamay! And in the count of three, we declare in 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors! I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen! Woo! Yes, amen. Parang mahina yung mic ni Alex, no? Lakas ng boss ni Alex, no? Talagang siguro nayugyug ng todo yung langit. Ibabagsak yung mga open doors natin. Amen. Thank you, Alex, sa pag-lead sa ating declaration. Sa umaga po ito, tinake po natin opportunity, ginrab natin opportunity na dahil nandito naman po sila, ay ni-request po natin na sila po ay makapag-speak uli sa ating kalagitnaan sa matagal na panahon. So, kaya po sa umagang ito, ang ating pong tagapagsalita ay isa po sa kambal. Ayan. So, again, papasalamat tayo sa pagkakataong ito na muli po ay makatindig sa ating harapan. Ngayon po ay napakalawak na nakalang ministry sa Apayao. Actually, ang hinahawakan po nila ay Luna, yung pinaka-main, and Marcela at the same time. So, dalawa po. Yung outreach ay malaki na rin po yung bilang nila doon. So, kaya po talagang dalawang malaking simbahan yung kailang hinahawakan. At ang ating po tagapasyenta ngayon ay na-i-invite na rin mag-speak sa gawain ng mga born-again Christian churches doon na nakakapag-speak na po ito sa gym. No, habang may mga nag-gym po, sa malaking gym. And siya po ay, ngayon po ay naatasan ding mga manguna doon sa parol. Siya po ngayon ang naging head doon at gumagawa ng programa ng mga topic, kung anong magiging topic doon sa parol. Pero po hindi siya kasama sa pumapasok sa loob, sa labas lang po siya. So hinahandle nila yung mga nakulong, sila po nag-handle ng Bible study. Hindi ko na po papatagalin. Bigay ko sa kanya ang buong pagkakataon. Let's welcome once again, Pastor Romeo Papila. Yun. Maraming salamat po, no? So, sa ayun, medyo malakas, Brother Albert. Yan. Yun, so, laki po ng opportunity, napakaganda po na muli makabalik po dito at muli makapagsalita po sa inyo. You know what? 2014, nandyan din po ako sa upuan nyo. Amen? Kasi yun yung araw na nakakilala po ako sa Lord na pumunta po ako dito sa SOB. Amen? So, kaya sobrang nagagalak po ako dahil syempre, ang sarap balikan kung saan ka nagsimula. Ang sarap balikan kung saan ka hinugot ng Lord at pinakita sa iyo yung kanyang grace. Amen po ba? So, that's why every time na nandito po ako, talagang babalik tanaw ako kung ano yung mga nangyari. Amen. Yan, okay na. Okay, so kaya nga sa araw na to, no, gusto ko munang magpasalamat unang-una sa Lord sa opportunity na makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. At pangalawa sa ating Pastor Angel and Pastor Rani at sa lahat po ng nandito. Dahil syempre, kung wala din po sila, syempre wala din po ako dito. Amen. So, amen. So, di ko na po mapatagalin pa. So, yung month na to ay tinatawag po natin month na kung saan pinagdidiinan po natin yung November best. Tama po ba? Amen. Ibig sabihin, the best yung gagawin po natin para sa Lord. Amen. So, kanina, pag akit ko dito, talagang medyo nervyos ako eh. Sinasalubong ako ng mga taong talagang nakadibdiban ko na talaga. Amen. No?
So sabi ko nga, ikaw pag akyat ko, lilinisin ko yung pangalan ko kasi mukhang marami na yung nabalitaan ko tungkol sa akin. And, so lahat ng nabalitaan nyo ay pinapabulaanan ko po. Amen? So joke lang po yon. So sobra po akong nabibless at nung nakaraan lang po talagang hinagupit po kami ng bagyong Neptune. Ang lakas ng hangin. No, talagang kung saan ka man Neptune, no, talagang pinapaalala mo talaga sa akin yung mga bagay-bagay na pinagsasamahan natin. Amen? So Marcy pala yun, no, hindi pala Neptune. So Marcy, ang lakas. So sa church po namin doon, kaunti lang po yung natira. No? So sa garahe po namin, natanggalan po kami ng yero at the same time yung second floor, tanggal din po. Gitna lang po yung natira at hindi pa, dahil nung nakita ko babagsak na yung mall, sabi ko, Rhea, pigilan natin. Pinigilan ko. Napigilan po namin. Dahil hindi pumayag si Marcy na walang makuha, tinanggal niya yung buong bubong. Sabi ko, napakatindi mo. At hindi lang yun, sinama pa niya yung pamakuan. Pero naniniwala po ako, ay ko, ang grace mo, God, sapat para sa buhay ko. Amen? Ang grace ng Lord, sapat sa buhay po natin. Amen? So sabi, Novembers, ano po yung sinabi doon sa Colossians? Sabi ng Lord, sabi yan, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Ibig sabihin, naglilingkod po tayo, hindi dahil sa tao. Amen? Naglilingkod tayo dahil para sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, karapat dapat, nabigyan po natin ng the best. Tama po ba yun? Dahil, ang Diyos po, the best yung binigay po niya sa atin. Amen po ba? Kaya nga, bago mag-end yung November, dapat maibigay po talaga natin sa Lord, yung pinaka-the best. Sabi pa dyan, fight the good fight for true faith. No? I mean, kailangan ipaglaban natin kung ano yung pananampalataya po natin. Amen po ba? So, dapat ito yung panahon na kung saan pinapatunayan po natin sa Lord na dapat yung pananampalataya mo talagang mayroon ng foundation. Amen? Nakabaon na sa lupa. And then, nakita ko po yung tindahan po doon na burger sa amin. May burger na burgeran na ginagawa pa lang yung dahil ang foundation niya ay nilapat lang. Pagkatapos po ng bagyo, nakita na po namin nasa gitna ng palayan. Amen? Tapos meron naman doon, hindi sinimento yung tindahan ng lagi pa naman namin binibilihan ni Pastore yun ng mga sa palengke. Doon yung binibilhan namin. Pagkatapos ng bagyo, nakita po namin, tumambling. Talagang bumaliktad siya, nasa ibaba, nasa itaas yung So makita po natin doon, na kapag mababaw yung foundation mo, pag dumating yung bagyo or storms sa buhay po natin, babaliktad ka. Amen? Kaya nga, ito yung panahon na dapat laliman po natin yung foundation ng faith po natin para mapakita natin sa Lord na, Lord, ibibigay ko sa iyo yung the best. Dahil the best din yung binigay mo sa akin. Amen po ba? Amen! So I believe, lahat po tayo dito nag-struggle, no? Mayroon tayong mga pinagdadaan ng mga problema. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman halata, pero talagang may pinagdadaanan yan. Amen? Di ba? Talagang kung tatanungin mo yan, mauna ka pang umiyak. Di ba? Mauna ka pang umiyak kaysa sa kanya. Amen? Pero gustong ipaalala po sa atin ng Lord. Sabi, remember, you're just seasonally struggling. Your situation now isn't permanent. His provision is sure to come. With God, you will rise again. Amen? So ito yung panahon na ano man yung sitwasyon mo sa buhay, no? Ano man yung mga pinagdadaanan mo. Sabi ng Lord, season na lang yan. Amen? Season lang yan. Meron na po ba kayong nabalitaan na isang taon nagbagyo? Meron na ba kayong gano'n nabalitaan? Wala naman, di ba? Kadalasan, days lang, no? Tapos, minsan, pinamatagal siguro 2 days, no? Pero hindi tumatagal. Kasi yung bagyo na yan, dumadaan lang po yan. At pagkatapos ng bagyo, sinasabi po sa atin na kailangan mag-rise ka muli. Amen? Kailangan sinasabi ng Lord na muli, pakita mo na kaya mo muling bumangon. Amen? So remember that they are just temporary. And the only 2 things remains permanent. May 2 bagay na nanatiling permanente sa mundong ito. Number 1, God. At pangalawa, yung kanyang mga pangako. Naniniwala po ba tayo dyan? You know what? Kapag wala ka ng 2 yan, I tell you,
sasabihin ko po sa iyo, na yung paglilingkod po natin kahit lagi kang nasa church, kahit lagi kang nagbabasa ng Bible, kapag wala ka talaga, hindi ka talaga nakakonect sa dalawang yan, I tell you, babagsak at babagsak ka pa rin. Amen? Amen po ba? Kasi, kung kakapit ka sa trabaho mo, baka next week wala ka ng trabaho. Ha? Kakapit ka sa pamilya mo, pwedeng mawala din. Lahat ng bagay sa mundong ito, permanent, temporary. Amen? So ngayon, pinapakita dito ng Lord na dapat makita po natin na itong dalawang to, yan yung permanent na dapat natin panghawakan. Yun yung dapat na nandun yung source ng buhay po natin. Nandun po yung connection po natin. Amen po ba? Amen? So, yun yung mga bagay na ipinapaalala po sa atin ng Lord. Amen? At the same time, sa mga pagkakataong ito yung panahon na dapat makilala po natin at ma-recognize na ang Diyos hindi po nagkulang sa atin. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Ang totoo lang, ang totoo po, tayo po yung nagkukulang sa Diyos. Tama? Tama po ba? Tayo po yung nagkukulang sa Diyos. Amen? That's why sa umagang ito, gusto ko po kayong dalhin sa isang usapan na kung saan gusto ko pong maunawaan po natin na ang grace ng Lord is sufficient sa buhay mo. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang grace ng Lord ay sapat sa buhay mo? Amen po ba? Sapat po ba ang grace ng Lord sa buhay mo? Amen? You know what? Sa umagang ito, kapag naunawaan mo na ang grace ng Lord sapat sa buhay mo, magiging matatag ka. Magbabago yung mentality mo. Magbabago yung takbo ng buhay mo. At you know what? Mag-iiba yung pananaw mo kapag dumating yung problema sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So I believe sa umagang ito, pag pinag-usapan po natin yung grace, ibig sabihin po niyan, ito yung bagay na kaloob ng Diyos na hindi po tayo karapat-dapat. Amen? Hindi tayo karapat-dapat. Ibig sabihin, hindi ka naman karapat-dapat na patuloy na bigyan ng hininga, pero dahil ang habag ng Diyos sapat sa buhay mo, nagkakaroon ka ng buhay araw-araw. Amen? Hindi ka karapat-dapat na i-promote, pero dahil nakikita ng ang grace ng Lord sapat sa buhay mo, napopromote ka. Amen? Hindi ka karapat-dapat pagalingin, pero dahil sapat ang grace ng Lord sa buhay mo, gumagaling ka. Amen po ba? Amen? So dapat sa umagang ito, maunawaan po natin na ang grace ng Lord sapat sa buhay mo. Amen po ba? Amen! Amen! Hallelujah! So kapag naunawaan mo na yung bagay na yun, I tell you this morning, pagbalik mo, bago na yung takbo ng buhay mo. Amen po ba? Mag-iiba yung pananaw mo, okay? So sa umagang ito, gusto ko po sa inyong ipakilala ang isang tao na naka-experience at naunawaan niya yung grace ng Lord ay sapat sa kanyang buhay. That's why nung naunawaan niya, yun na ang grace ng Lord sapat sa buhay niya, nagbago yung pananaw niya. Every time na mayroon siyang problema, natutuwa siya. Tingnan mo yung katabi mo. Natutuwa ka ba? Hindi siya yung problema. Pero pag may problema siya, natutuwa. So, mayroon bang tao dito sa umagang ito na every time na may problema ka, natutuwa ka? Mukhang wala. Di ba? Kung isipin mo naman talaga in human nature sa capacity ng tao, isipin mo problema, matutuwa ka. Di ba? Parang ang crazy, di ba? Ang crazy talaga. Yeah? Parang kakaiba yung taong ganun. Pero sa umagang ito, gusto ko pong maunawaan po natin kung bakit ganun yung naging pananaw ng taong to. Habang pinag-aaralan ko po siya, you know what? Natutuwa din ako. Napangiti ako. Tingnan mo ngiti mo, dahan-dahan yung katabi mo. Ayan. Ganyan na ganyan yung na-experience ko, okay? So, handa na po ba tayong lahat? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Okay? Kung may Bible po tayo, pwede po natin buksan. Sabi diyan, and he said to me, ito po yung sabi ng Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Sabihin mo sa katabi mo, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Pagpalain po tayo ng pagkabasa ng kanyang banal na salita. Lord, this morning, open our heart, open our mind, so that God, may unawaan po natin ang kahalagahan, Panginoon, ng grace mo sa buhay po namin, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala po kami na lahat po kami ipagpapalain mo na yung mga salita sa umagang. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, para mas maunawaan po natin, basahin po natin sa Tagalog. Ang ganda, no? Sabi dito, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, ito yung sinabi ng Lord kay Pablo. Abiyan, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya't buong kagalakan kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon, lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So therefore, kapag po ang isang tao nagkakaroon ng problema, yun po yung time na nagkakaroon siya ng kahinaan. Tama po ba? Pag mayroon ko yung pinagdadaanan, kitang-kita sa mukha. Di ba? Parang hindi kumain. Hinang-hina. Di ba? Tanungin mo, kamusta ka na? Alam mo, grabe yung problema. Talagang kahit na kumain naman siya, hinang-hina. Bakit? May problema. Alam mo yun, kapag may tao may problema, ganun yung sintomas niyan. No? Wala naman sakit, pero talagang hinang-hina siya. Kasi may problemang pinagdadaanan niya. You know what? Si Pablo, sabi niya dito, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya, buong kagalakan, buong galakong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Parang sinasabi dito ni Paul na, Lord, sa tuwing may problema ako, pinagmamalaki ko to. Amen? Lord, pag may problema ako, sasabihin ko naman, thank you, Lord, dahil may problema ako. Amen? Tapos sabi niya, nang sa ganon, ay lagi kong mararanasan ang kapangyarihan ng Lord. Bakit si Paul nagpapasalamat in times of problem? Kasi, sabi ni, ang sa isip ni Paul, kapag may problema ako, makakapagpahinga ako. Sino po dito yung naiisip nyo, in times of problem, nakakapagpahinga kayo? Paano yun, pastor? Kasi sabi ng Lord, sabi ni Paul, Lord, kapag hindi ko nakasikaya, alam ko, hindi ko na to trabaho mo na to. That's why in times of problem, na nakaka-experience si Paul ng problem, sabi na ni Paul, Lord, thank you, Lord, kasi hindi ko na to trabaho, magpapahinga na ako. It is time for you para magkaroon ng divine intervention. Amen? Amen? Magpapalit na yung sitwasyon. Ako na ngayon ay magpapahinga at ikaw na ngayon ang magtatrabaho. That's why in times of problem, sabi ni Paul, pinagmamalaki ko na magkakaroon ako ngayon ng pagpapalit. Amen? Amen po ba? So, in times of problem, ang problema po kasi sa atin kapag may problema tayo, kaya hindi po natin maipagmalaki yung problema kasi hindi mo na kaya, kinakaya mo pa rin. Tingnan mo yung katabi mo, bigat na yan. Yeah? Bigat na yan sa problema. Pero bakit? Hindi niya na kinakaya. Kaya sa totoo lang, kapag tinanong mo yan, sasabihin niyan, alam mo, sa totoo lang, hindi ko na kaya. Amen? Pero si Paul, naniniwala siya kapag dating ng problema, sabi ng Lord, sabi ni Paul, Lord, may problema na naman ako. It's time for you para ikaw naman ang kumilos sa buhay ko. Amen? Hallelujah. At sinabi niya, no, nang sa ganon, lagi kong nararanasan ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Amen? So, pwede ko bang sabihin sa umagang ito na kaya ba natin maging masaya ngayon? You know what? Nung naunawaan ko to habang binabasa ko, sabi ko, Lord, thank you. Kasi sa totoo lang, madalas may problema ako pero di ko na kaya, pinipilit ko pa din. Pero pag di ko na pala kaya, hindi ko na to trabaho mo na pala to. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga sa umagang ito, sabihin mo sa katabi mo, pag di mo na kaya, bumitaw ka na. Amen? Hindi mo na trabaho yan. Trabaho na ng Diyos yan. Amen? Amen? Ano ang ginagawa ng faith mo kung bakit meron ka pang pananampalataya hanggang ngayon? Amen? You know what? Parang sinasabi ng Lord, kapag hindi mo na kaya, ako na yung tatrabaho sa'yo. Ibig sabihin, ang grace ng Lord, ipaparanas na ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen po? Amen. You know what? Sabi ni Paul, Lord, hindi ko na kaya to. It is time for you para ang grace mo yung mag-take over sa buhay ko.
Amen? Hindi ko kaya, Lord, na pagalingin yung sarili ko. It is time for you, Lord. Para yung grace mo, pagalingin ako. Lord, hindi ko kayang i-promote yung sarili ko. It is time for you, Lord, na ang grace mo kumilos sa buhay ko para ako i-promote. Lord, may problema ako sa aking family. Hindi ko kayang ayusin to. It is time for you, Lord, para ang grace mo kumilos sa buhay ko. Lord, hindi ko kayang ayusin yung mga finances ko. Hanggang ngayon, alikabok pa rin yung laman ng bulsa ko. Lord, hindi ko kayang paglagyan to ng pera. But Lord, it is time for you para yung grace mo kumilos sa buhay ko. Amen po ba? Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Nakaka-bless. Dahil nung naunawaan ko to, kaya pala, nagkakaroon ng divine takeover kapag yung problema hindi mo na kaya. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ni Paul, pag may problema ako, Lord, nakakangiti ako. Sino po sa inyo dito yung pag may problema, simangot kayo? Meron ba? Alam mo, ang hirap i-drawing nun. Di ba? Pero you know what? Kapag totoong Kristiyano ka, nauunawaan mo kung paano nag-work yung grace ng Lord sa buhay mo. Amen? Sabi ng Lord, my grace is sufficient. Ibig sabihin, kapag kailangan mo, magti-take over yung grace sa buhay mo. Kapag hindi mo na kaya, pag bumitaw ka na, magti-take over na yung grace ng Lord sa buhay mo. Amen? Sino dito yung may mga problema? May mga pinagdadaanan. Woo! Sabi ng Lord, ako naman na magtatrabaho sa buhay mo. Huwag mong kayanin. Huwag mong suluhin. Because my grace is sufficient. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakaka-bless dahil nung naunawaan ko to, napapangiti ako in times of problems sa buhay ko. Kaya I believe, sa umagang ito, bago kayo umuwi, yung malungkot yung mga muka, no, magbabago na yung imahe niyan. Di ba? Amen? Tapos pag may problema ka, sasabihin mo, thank you, Lord. You know what? Kaya nasabi ni Paul yung ganito, when I am weak, then I am strong. Amen? Anong sabi ni Paul? When I am weak, then I am strong. Nung sa ganon ako'y mahina, doon ako lumalakas. Amen? Yun ang aking kalakasan. You know what? Kasi sabi ni Paul, kapag ako'y may problema, hindi ko na trabaho yun. Ang kalakasan na ng Diyos, yung kikilos sa buhay ko, mas malakas yun. Amen? Amen po ba? Mas malakas yun. That's why, wag po tayong sumuko na gawin yung the best natin sa Lord. Because God's grace is sufficient sa buhay mo. Hindi nagkukulang ang grace ng Lord sa buhay mo. You know what? Nung simula po kami naglingkod, nakakaiyak. Hirap. Pero naunawaan ko, God's grace is sufficient. Woo! Kaya sabi ko, Lord, mahirap. Pero Lord, sapat ang grace mo para payamanin mo ang buhay ko. Para pasaganahin mo yung buhay ko. Amen? At ano pa yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13? I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko yung lahat dahil ang Diyos yung nagbibigay ng lakas sa buhay ko. Ibig sabihin niyan, ang grace ng Lord sapat sa buhay ko. Kaya nagagawa ko yung lahat ng mga bagay na hindi ko kaya. Amen? Hallelujah! Sino po yung nabibless sa ganon? Kaya napakaganda po na lahat po tayo magbago ng mentality. That's why all the servant of Christ should have the same mind as Paul. Lahat tayo ng mga lingkod ni Kristo ay dapat magkaroon ng parehong pag-iisip na gaya ni Pablo. Dapat sa umagang ito, lahat po tayo magbabago ng pag-iisip. Amen? Pag may problema ka, magmumiti ka. Huwag mong ipakita sa tao na ikaw ay malungkot. Ipakita mo na ang grace ng Lord sapat sa buhay mo. Amen po ba? That's why, sa umagang ito, walang lalabas na kapag may problema, malungkot. Ang lalabas ngayon dito, pag may problema, masaya. Amen? Hallelujah! Sabi niyan, how God's grace is sufficient for us. You know what? Na-bless po ako sa mentality ni Paul. Kaya naunawaan niya yung mga bagay-bagay. Number 1, sabi ni Paul, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Nung naunawaan ni Paul na God's grace is sufficient, nasabi niya, God is good all the time. And all the time, God is good. Ibig sabihin, kung may pangit na situation ka ngayon, magiging mabuti yan. It's because God is good. Amen? Kung may problema ka ngayon, masosolve yan. Bakit?
God is good all the time. Sometimes, ang problem, alam lang natin God is good, pero hindi nagmamanifest sa buhay po natin. That's why, sa umagang ito, maunawaan mo na kapag ang grace ng Lord sufficient, ibig sabihin yan, sapat, hindi nagkukulang. Amen? Amen po ba? Kaya pag sinabi mo, God is good, may problema ka man o hindi, paniwalaan mo na God is good. Amen po ba? Okay, the Bible repeatedly declares that God is good all the time. And that His goodness is always present. Okay, sabi dyan sa Exodus chapter 34 verse 6, God's goodness is abundant. Amen? Ibig sabihin po, masagana. Amen? Ngayon, iisipin mo, Lord, may problema ako. Isipin mo na masagana ang grace ng Lord sa buhay mo. Amen? Hindi siya nagkukulang. Psalms chapter 23 verse 6, God's goodness is always with us. Ibig sabihin po ng God's goodness is always with us. Ang mabuting bagay na laging ginagawa ng Diyos ay dadaloy sa buhay mo. Amen? Kaya nga kung mayroong pangit na dumadaloy sa buhay mo, sabihin mo, Lord, hindi ito yung pangako mo. Naniniwala ko mabuti yung plano mo sa akin. Amen po ba? Kaya nga pag dinideklara mo na God is good, all verse 68, God is good, does good and give good gifts to His children. Sabi diyan, nagbibigay ng mabubuting regalo. Naranasan nyo na ba sa buhay mo na nakatanggap ka ng mga bagay na hindi nyo inaasahan? Amen? Ibig sabihin po yan, hindi man December, pero nakatanggap ka na ng regalo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, nagbigay na ba yan? Ay, wampay. Hindi pa, no? Amen? Sabi ng Lord, lahat ng mabubuting regalo, nagmumula yan sa Diyos. Amen? Kaya nga, kung gusto mong makatanggap ng mabuting regalo, hingin mo yan sa Diyos na nagbibigay sa'yo. Amen? Amen po ba? Sino po dito yung gustong makatanggap ng mabuti sa buhay? Gusto mo ba yon? Hingin mo sa Diyos. Huwag sa nanay. Abo. Amen? You know what? We always disappointed. It because inaasahan po natin yung mga temporary na sa mundong ito. You know what? Ang grace ng Lord sa buhay mo sapat para i-fulfill niya yung mga mabubuting regalo. Ibigay niya sa iyo yung mga mabubuting regalo sa buhay mo. Okay? Number 2, His word will surely come to pass. Kapag sinabi ng Lord, God's grace is sufficient, sabi diyan, ang lahat ng kanyang mga salita ay mangyayari yan sa iyo kapag pinaniniwalaan mo. Amen po ba? Sino po dito yung naniniwala? May naniniwala ba dito sa Diyos? Naniniwala ka ba na magbabago yung takbo ng buhay mo? Amen? Sabi ng Lord, sabi ni Paul, naunawaan niya yung bagay na to. God is not a man. Unang-una, iba yung pagtingin niya sa Diyos kaysa sa mga tao. Amen po ba? So, wag po natin ikukumpara ang Diyos sa tao. Minsan, nakukumpara natin eh. Ang pagtingin natin sa tao, sa Diyos, parang tao lang na hindi niya ipupulfill yung mga bagay na ginawa niya, na sinabi niya. Okay, sabi diyan, that He should lie, na hindi siya nagsisinungaling. Tingin ka sa katabi mo. Minsan nagsisinungaling yan, pero yung Diyos na pinaniniwalaan mo, hindi yan nagsisinungaling. Right? That's why sinabi niya, kapag sinabi niya, pag sinabi niya, gagawin niya yan sa buhay mo. Amen po ba? Or a son of man that he should change his mind. Na hindi katulad ng katabi mo insan na nagbabago-bago ng isip. Di ba? Yung tipong Sunday, mag-church ba ako? Hindi. Di ba? Sunday na lang pinag-isipan pa natin kung mag-church. Apo, tandaan nyo. Kapag may ayuda, tapos umalis ka sa pila, hindi ka makakatanggap. Tama? Tama po ba? That's why, sa Lord, kung gusto mong makatanggap ng pagpapala, dapat hindi ka nagbabago ng pag-iisip. Tama? Sabi ng Lord, ako yung Diyos na hindi nagbabago ng pag-iisip. The problem is, ang Diyos ba nagbabago ng pag-iisip? Tayo po ang nagbabago-bago ng pag-iisip. Mananampalataya ka ngayon, bukas mananampalataya ka naman sa Bombay. Di ba? Tapos aasa ka sa swerte.
Mayroon bang ganong pananampalataya? Wala. Dahil sa totoo lang, kapag namanampalataya ka, ang Diyos po tapat sa buhay mo. Pero dapat maging tapat ka din sa Kanya. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Amen po ba? So, I'm going to share something na nangyari po nung bagyo. No? Nung binagyo po, lumalabas po ako ng alas 10, tinitingnan ko yung bubong ng garahe namin. May isa nang natanggal. Balik uli ako. Higa uli ako. Alas 11. Apat na yung natanggal. Tulog uli ako. Pagbalik ko, 6 na yung natanggal. Sabi ko, hindi na ako babalik. Lahat yan, matatanggal yan. Kinaumagaan, paglabas ko ng garahe, parang parang walang bubong. Dahil ko, thank you, Lord! Ligtas kami. Hinanap ko yung bubong. Hindi ko na nakita. Tanggal po yung 22 na yero. Tanggal lahat. Pagtingin ko sa second floor, aba, tanggal din po yung 8 yero. Natanggal lahat. Ngayon, dahil yung doon, may munisipyo, ang tawag doon, municipality namin, mayroong magbibigay ng mga bubong. Pumunta yung isang kapatiran po namin doon. Pastor, may magbibigay po ng bubong. Pupunta po tayong kukuha tayo ng bubong. Alas 10 ng hindi pa kami nanananghalian. Punta kami doon. Ay ko, wala akong requirements. Ano yung requirements? Pastor, meron na meron na. May pangalan ko na din. Pipirma na lang ako, pirma ako. Sabi ko, wala akong iba pa. Sabi niya, kailangan ba ng picture? O kailangan ng picture. Pastor, meron na din po ako. Meron na din. Ay ko, napakatindi nitong Ay ko, yan matindi. Napakatindi naman itong Walang aberya. Smooth. Napaka-smooth nangyayari. Nakalimutan ko na nga yung word na aberya Pinaalala lang sa akin Lord, sorry po, Lord. Okay. Tuloy tayo. Huwag natin pag-usapan yung bagay na yun. Okay? So, pumunta na kami. In short, pumunta kami ng munisipyo. Pagdating namin doon, akala ko kaunti lang yung pila. Nag-park ako doon ng pag-park ko. Kaunti lang yung pila. Yung pala, nasa likod yung pila, paikot ng gano'n, Napakahaba! Bay, pumila kami, Bay, mag-aalas 3 na. Nagdidilaw na yung paningin ko. Iniisip ko, kapag bumitaw ako sa pila, hindi ko ito makukuha Kailangan kasi may interviewin. Buong apayaw yun na bagyo. Siyempre, lahat puntahan sila doon. Ay ko, sayang yung bubong. Ay ko, pero pag umalis ako dito, hindi ko makukuha yung bubong. Tiniis ko po. Mag-aalas 4, na-interview ako. Pagka-interview sa akin, 6 lang po yung bubong na binibigay. Ay ko, 28 po yung bubong na natanggal sa amin. Sige, gagawin po namin sa po. Okay na yan. Okay na yan. Sabi niya, okay na to. Okay na po yan. Sa totoo lang, gutom na ako. Kaya sabi ko, okay na yan. Tapos sige yan. Pirma na. Grabe. Tapos paglabas ko, ay ko, paano ko kaya nalagpasan yung bagay na yon? You know what? Kung paano ko nalagpasan? Every time na gutom na ako, sabi ko, ang haba. Ay ko, sila nga, kakarating pa lang. Mas gutom yun. Sabi ko, kaya to, kaya. Malayo na yung narating ko. You know what? Sa paglilingkod po natin, lagi po nating iisipin, kapag bumitaw ka sa pananampalataya mo, wala kang makukuha. Amen? 2014 nung nakakilala ako sa Lord, pero ni minsan hindi ako bumitaw sa church. Amen? Kaya kung nandito ka, matagal ka nang born again, matagal ka nang nakakilala sa Lord, matagal mo nang na-experience yung grace ng Lord, you know what? Sa tuwing nangihina ka, lingon ka sa likod. May first timer, ay, kaka-born again lang niya. Ako, malayo na yung narating ko. Malapit na ako sa pagpapala ko. Bibitaw pa ba ako? Kaya nga, every Sunday, kapag may pinatayo, may first timer po tayo dito, magala ka. Bakit? Malayo na yung narating mo. Siya kaka-born again pa lang. Magsisimula pa lang sa pila. Amen? Kaya nga, kung nanghihina ka ngayon, sabi ng Lord, may grace is sufficient para buhay mo. Amen po ba? Amen? Amen?
Amen po. James chapter 32 verse 27. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen? Ito yung sinasabi ng Lord, na kapag sinabi niya, gagawin niya sa buhay niyo. Ako ang Diyos na nangako niyan sa iyo. Mayroon bang bagay na mahirap sa akin? Sabihin mo sa katabi mo, mayroon bang mahirap sa Diyos? Amen? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Amen? Kaya huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw sa Lord. And Genesis chapter 18 verse 14, sabi yan, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon. At pagbalik ko'y may anak na siya. You know what? Ito yung pangako niya kay Sarah. 90 years old, hindi na siya dinadatnan. Mayroon na siyang pagkakataon para sabihin niya, Lord, imposible na yung gagawin mo sa buhay ko. Parang, it's too late, Lord. Sobrang late na ata kasi hindi na nga ako dinadatnan, 90 years old na. Tapos sasabihin mo, ibibless mo ako. Sabi ng Lord, mayroon bang hindi kayang gawin ang Diyos sa buhay mo? Amen po ba? Amen? Sabi ng Lord, pagbalik ko next year, ang sinabi ko sa iyo, naganap na. Kaya sabi ng Lord, ano man yung pinangako ko sa iyo, kung sinabi ko next year, panghawakan mo, meron ka na. Amen po ba? Ano man yung dinidesire mo, meron ka na. Kasi kapag sinabi ng Lord, I will going to promote you, ipupromote ka ng Lord. I will going to restore your family, i-restore ng Lord yung family. I will going to bless your finances, i-bless ng Lord yung finances mo. Ano man ang dinidesire mo, kapag sinabi ng Lord, siguradong pangyayarihin niya yan sa buhay mo. Amen po ba? That's why, maniwala ka, manampalataya ka, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi tao, kundi Diyos na may kapangyarihan gumawa ng milagro sa sitwasyon na mahirap sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 2, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos palaging kaya sabi ng Lord, kapag sinabi ko, kapag nangako ako sa iyo, oo ang sagot ko. Kaya sabi ng Lord, kapag umuo siya, magaganap yan sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Amen! Kaya sa paglilingkod mo, walang nasasayang. Sa paglilingkod mo, walang nababaliwala. Kasi bandang huli, sasabihin ng Lord, you know what? May pinangako ako sa iyo. At ang pinangako ko sa iyo, ito na, bibigay ko na sa iyo. Oo. Amen po ba? Sino po yung gusto bandang huli? Lord, alam ko, nag-oo ka sa pangako mo. Kaya, gaganapin ko yan sa buhay mo. Numbers chapter 14 verse 28. Sabi ng Lord, that's why yung pananampalataya po natin nagre-reflect sa sinasalita po natin. Kaya be careful what's the word na lumalabas sa bibig mo. Kasi nagmamanifest yan. Kahit may pananampalataya ka, kung ibang salita ang lumalabas sa bibig mo, hindi pa rin mangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Lord, so tell them, sabihin mo sa kanila, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you exactly as I heard you say. Ibig sabihin, kung may nanampalataya ka, Lord, pangit mo yung sitwasyon ko, pero gaganda ito, Panginoon, ayon sa pangako mo. Lord, may problema ako, pero alam ko, pagagandahin mo, pagagalingin mo ako, Panginoon. Dahil kung ano yung sinabi mo, yan ang eksaktong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga, wag dapat na-highlight yung mga problema sa buhay mo, yung mga weakness mo. Dapat nakikita sa buhay mo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Okay? So number 3, sabi diyan, God will never leave you. Sabi ni Paul, alam ko na hindi ako kailanman iiwanan ng Diyos. Kaya dapat sabi ng Diyos, paniwalaan mo na kailanman hindi ka iiwanan ng Lord. Sabi diyan, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka iiwanan ng Lord. Sabi ng Lord, whatever the situation you have right now, sabi ng Lord, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified for them. For it is the Lord your God who goes with you, and He will never leave you nor forsake you. Ano man yung pinagdadaan mo, sabi ng Lord, be strong and courageous. Do not be terrified. Huwag kang masiraan ng loob. Kasi sabi ng Lord, nandito pa lang ako, nandito ka pa lang, nandun na ako sa dulo. Inihanda ko na lahat ng lalakaran mo, hinihanda ko na lahat
ng mga mangyayari sa buhay mo. Hihintayin lang kita na makarating sa finish line para ibigay ko sa iyo yung nararapat na reward na nakahanda para sa iyo. Amen? Amen po ba? Sino po dito yung gusto mong tapusin yung paglilingkod mo sa Panginoon? And John chapter 14 verse 8 to 18 to 20. Sabi diyan, I will not leave you as orphan. I will come to you. You know what? In the situation na mahirap, sabi ng Lord, pupuntahan kita mismo sa buhay mo. Bibisitahin ka ng Lord. Ipaparanas ng Lord ang kanyang habag sa buhay mo para magawa mo pa rin yung paglilingkod para sa Kanya. Amen po ba? In Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. You know what? Today, I'm telling you, sinasabi ko po sa inyo kung ano yung tinuro sa akin ng Diyos. Kung paano dapat ako nananampalataya, kung paano ko tinitignan yung mga problema sa buhay ko, at kung paano ako lumalakad sa buhay ko. Hindi madali, mahirap, may struggle, may mga circumstances, may mga uncomfortable situation. Pero sabi ng Lord, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. You know what? Hindi ka lugi dahil ang kasama mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo. At may kakayahan siya na gawin ang mga imposible sa sitwasyon mo. Amen po ba? So, sabi ng Lord, to end this message, others may leave, but God will never leave you. You know what? Sa mundong ito, lahat ng nakikita mo, pwede kang iwanan yan. But the truth is, ang Diyos, ang hindi ka kayang iwanan. Tayo lang yung madalas umiiwan. That's why sabi ng Lord, ang grace ko sapat na sa buhay mo para ano man yung mga bagay na kailangan mo mangyari sa iyo. Amen po ba? Others may leave, but God will never leave you. So to end this message, how God's grace is sufficient for us. Number one, God is good all the time. And all the time, God is good. And number two, His word will surely come to pass. Number three, God will never leave you. You know what? Sa sitwasyon po namin, nagsimula po ako 2014, January. At kasama ko po nag-encounter si Hannah, yung nag-announcement kanina. Double generation po kami. At double nga lang kami. Prophetic pala yon. Kasi naging dalawa lang kami. You know what? Nalaman ko kasi na ang grace ng Lord sufficient sa buhay ko. Kaya, 14 po kami na nag-encounter. Pero, dalawa lang kami nang natira. Napakahalaga po sa bawat buhay po natin na ang grace ng Lord, maunawaan mo, sapat sa buhay mo. Para ikaw ay magtagumpay sa buhay. And ngayon, nararanasan po namin yung mga bagay na hindi ko po nararanasan dati. Hindi ko pinangarap dati, hindi ko na pumasok sa isipan ko dati. Na maglingkod po ako sa mas mataas na antas, no, ng paglilingkod. Ginagawa ko yon hindi dahil magaling ako, kundi ang grace ng Lord sapat sa buhay ko. Mga bagong bagay na hindi ko po nararanasan dati, pero nararanasan ko po ngayon. Amen? So, mabuti ang Diyos sa simbahan na pinaglilingkuran po natin. Hindi dahil sa magaling po kami, di dahil sa matalino kami, kundi sapat ang Diyos sa buhay ko para gawin yung mga bagay na yon. Amen? You know what? Nung nag-anniversary kami, nakaka-bless. Umabot po kami ng 200 plus. 220. And then this January, I'm so excited na ang Lord may gagawin na naman mga bagong bagay sa church po namin. At you know what? Yung mga bagay na nararanasan ko na nakapag-speak ako sa siguro na mga 1,500 na tao. You know, Lord, hindi ko to deserve. Pero dahil ang grace mo sapat sa buhay ko, pinaparanas mo to. Nakakahiya, Lord. Sabi ko, Lord, kaya every time na nakakaranas ako ng mga bagong bagay, you know what? Nanglilit ako sa sarili ko. Kasi yung katulad ko, Lord, pinahalagan mo. Pinakita mo yung habag mo sa buhay ko na ang katulad mo, katulad ko, ginamit mo. You know what? Isipin mo, 2014, nandyan lang po ako sa upuan nyo. Nakikinig lang din ng salita ng word, ng Lord. Pero you know, pag naunawaan mo ng grace, ang Diyos po natin mabuti. Ipaparana sa iyo ng Lord yung mga bagong bagay na hindi mo nararanasan.
Amen? At yung paglilingkod po namin, pumunta kami, like, Lord, nandito kami para maglingkod, hindi para pagpayaman. Kaya, Lord, sa paglilingkod po namin, naniniwala kami, hindi mo kami pababayaan. Even sa aming paglilingkod, pinaparanas din namin ng Lord sa buhay po namin, sa finances po namin, ang kanyang habag. Amen? Kaya, sabi ko sa inyo to, sabi ng Lord, so tell them, sabihin mo sa kanila, kung gaano ako kabuti sa buhay mo. Sapat na malaman mo na ang grace ng Lord is sufficient sa buhay mo para ikaw ay magpatuloy, para maranasan mo yung mga bagong bagay sa buhay mo. Amen po ba? That's why sa umagang ito, paniwalaan mo yung mentor mo. Paniwalaan mo yung pastor mo. Paniwalaan mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, siya yung totoo na magdadala sa'yo sa mga bagong bagay na gustong niyang iparanas sa'yo. That's why, sa umagang ito, isa po akong testimony na ang Diyos buhay sa buhay ko. Naway maging buhay din ito sa buhay mo. Sa paglilingkod mo, maging totoo ito. Amen po ba? That's why sa umagang ito, gusto ko pong ibalik sa Diyos ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Because God's grace is sufficient sa buhay ko. Amen? So, pagpalain po tayo ng Diyos sa umagang ito. God bless po sa bawat isa. Amen. Wow. Salamat, Pastor Romeo. Sa muling pagkakataon, ikaw ay nakatayo sa pulpitong ito at makapagbahagi ng iyong experience and sa tanang Panginoon. Wow. Nakaka-proud lang, no? Habang nandun kami sa likod natin, nitin na namin, no? Tama po yun. Dati, tulad lang yun po niya, nakaupo siya dyan, naging part ng disciples, naging PL, and all of a sudden, ito, ginagamit na ng Lord. Wow, imagine mo, siya po ay nag-speak sa mga gawain ng pinagsamang mga churches. Siya po ay na-invite mag-speak, and ang lawak na ng kanyang nagiging gawain doon. So, tayo pinapasalamat sa buhay ni Pastor Cindy and Pastor Romeo na hindi nila pinagdamot yung kanilang buhay, na sila yung magamit ng Panginoon. Iniwan po nila yung kanilang comfort zone. From Cavite, tinanggap nilang hamon na magpunta ng Apayao. Si Pastor Romeo po, hindi naman po yan Ilocano. Bicolano po yan na Tagalog. Panang pinagsama mo, parang tongues siya. Kuminsan parang nag-pray in the Spirit. Pero ngayon, nadagdagan pa ng Ilocano. So, wow. Kaya sabi nga, yung grace ng Lord is sufficient for all of us. Hindi naman sinabing lahat po tayo ay magiging pastor, pastora. Ang gusto lang sabihin ni Pastor dito, ano man ang level mo, anong man sitwasyon meron ka, God's grace is sufficient for you. Ideklara mo nga sa katabi mo, ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa iyo. Okay? Yun, ang biyaya ng Lord ay sapat po sa atin. By the way, isang bat sa panalangin si Apple. Siya po ay kasalukuyan sa Manila Medical Hospital. No? Meron pong treatment na ginagawa sa kanya ngayon. Actually, nangangailangan po siya ng blood donors. So, but this time, gusto po nating ideklara, God's grace is sufficient for her. No? Ang biyaya ng Lord ay sapat sa kanya. And as din po natin welcome ang ating isa pang VIP. Let's welcome Daniel. Daniel. Ayan. Isa po ay invited ni Mark John, ni MJ. Yan. Welcome, Daniel. Ayan. So, thank you. And thank you, MJ, sa pag-iimbita niyan. So, sa mga tunay nga po sa ating sa umaga po ito, ating pong tanggapin ang sapat na biyaya ng Lord. Tayo po natin tumayo.
po ang sapat na biyaya ng Panginoon. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Come on. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Isa pa. Hear all the voices say. All my life you have been faithful. Taas po natin sa loob ng ating tinig. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sige po. Amen.
request po natin si Pastor Romeo at Pastor Cindy. Sa harapan, atin po sila ipag-pray. And patuloy silang samahan ng Lord sa kanilang paglilingkod sa Apayao. Imagine niyo po, nung nakaraang bagyo, ay yung mga bubong ng kanilang church ay tinangay. So, pero sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen. So, kaya kung meron naman po tayo naranasan, binahaman tayo, pero po sa kanila, talagang malakasin po yung bagyo doon. So, pero kita po natin yung biyaya ng Panginoon ay sumasapat sa kanila. So, atin pong itaas sa Panginoon ang dalawang ito sa kanilang paglilingkod. Father God, salamat po sa buhay ni Pastor Romeo and Pastor Cindy na patuloy, Panginoon, naglilingkod no matter what. Isang hamon ang kanilang hinarap, tinanggap, Panginoon, ng isang matinding hamon. Naiiwan nila ang kanilang comfort zone, pumunta ng Apayao. Kaya Lord, alam po namin na simula pa lang, nakaplano na, Panginoon, sa inyo yung mga bagay na ipaparanas mo sa kanila. Kaya, Panginoon, ang kasapatan ng iyong biyaya, kasapatan ng iyong pag-iingat. Panginoon, salamat dahil sa kanilang buhay, Panginoon, maraming mga kaluluwa doon, Panginoon, mapagpapala. Sa kanilang mga testimonies, sa kanilang mga pagbibigay ng kanilang buhay, kakayanan, Panginoon. Kaya dalangin po namin, patuloy, Panginoon, ang covering, pagkalawang po sa kanila, at sa pagbalik po uli ng Apayao, panibagong lakas, panibagong challenges, Panginoon, excitement, Panginoon, lagay mo sa kanilang puso, na tunay, Panginoon, walang masasayang sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Yung pagsunod, Panginoon, ay walang masasayang bagkos. Ito ang magiging susi ng mga pagpapala, ang magiging susi, Panginoon, para iparanas mo sa kanila ang kasapatan ng iyong biyaya. Physical, emotional, psychological, physical, material, Panginoon. Kayo po magpo-provide ng kanilang pangailangan. Kaya, Panginoon, salamat po dahil mula dito, Panginoon, nagtayo kayo ng panibagong mga manggagawa na ngayon, Panginoon, ay nagagamit mo. And through them, Lord, marami pang mga ma-challenge, Panginoon, na kung saan ay nandun, Panginoon, harapin nila yung mga kanilang pagkatawag. Kasi walang masasayang dito. Kaya, Panginoon, muli po, maging ang mga bata, ang kanilang mga anak, Panginoon, ingatan mo yung kanilang kalusugan. Panginoon, lagi po ang pagbabantay nyo ay mo, Panginoon. Magbukas po kayo ng maraming pintuan, oportunidad sa kanila na magamit mo sila doon, maitili. And tunay, Panginoon, muli po, tinataas po namin sila sa iyo. And ganyan, Panginoon, ang bawal sa narito ngayon, Lord, iparamdam mo, Panginoon, kasapatan ng iyong biyaya. Ano mang pinagdadaan, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga kalalagayan, ano man po yung aming nararamdaman, sapat ang biyaya mo, sapat ang pag-ibig mo, sapat ang kapayapaan mo, sapat ang kagalingan mo, sapat, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa. Kaya ito po'y aming tatanggapin, ito pong aming babaunin sa aming paghayo, sa aming panandaling pag-iwahiwalay. Aming pong babaunin ang kasapatan mo, Panginoon, sa aming buhay. Muli, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papulit pagsamba, Lord Jesus. Itinataas po namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga papulit pasalamat, Panginoon. At sa aming paghayo, Panginoon, bibit-bitin po namin ang karanasan namin today at ang napakagandang mensahe pinagkalo mo sa amin. At ngayon, Panginoon, imulit mo, igawin po ang iyong pagpapala sa bawat isa. Mga kapatid, ngayon tanggapin natin pagpapala ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang patuloy na pagmamahal, pagkakaloob ng mga biyaya, pagkapagaling, pagbibigay ng kaaliwan, ay sumatin lahat. At pasukin natin ang mga bukas sa pinto ang inihanda ng Lord sa ating mga buhay. Ngayon at sa mga araw darating, in Jesus' name, Amen. 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 Again, so muli, salamat Pastor Romeo and Pastor Cindy. No? To God be the glory.